para sa Ginoo, so kay para sa Ginoo na hindi itong balibad. Sisimulan ko sa isang tanong. Sisimulan ko sa isang tanong na noon ay gumugulo sa aking isipan na tila ba sa aking utak ang siyang bumubuo ng kadiliman. Sino rito ang nasabi niya sa sarili niya na walang nakakaunawa sa sitwasyon ko? Tika lang, huwag kang masyadong maraming kwento, hindi mo nararanasan yung nararanasan ko. O kaya naman, madali mong sabihin para sa inyo kasi wala kayo sa sapatos ko. Pasensya na, noon kasi hindi ko lang naiintindihan kung bakit ang puot at sakit ay kailangan pa nating maranasan. Sa simulan sa call ng ating pagkabata, ito ang parang kambal na bumibitin sa ating pagkatao na parang hinihila tayo pababa. Mga mabibigat na problema sa pamilya, paaralan, pera, at lalo na sa relasyon yung dalawa, mga planong nais mo makuha ang hindi binigay ng tadhana. Minsan, umaasa kang makuha ang isang bagay na inaasa mo dahil wala namang masama ukol dito, kaso hindi pala siya para sa'yo. Sisi doon, sisi dito, maging sa Diyos na sa'yo'y lumikha. Mga planong nais mong makuha, plano mong hindi pumunta sa simbahan upang berkada ay samahan. Plano mong maging isang doktor, nurse, engineer, ngunit teacher ang iyong naapakan. Plano mong maging imaman, makuha lahat ng bagay na nais mong makamtan. Ngunit habang nakatayo ka sa bilog na mundo, pakiramdam mo biglang dumilim ito. Nanghihina ang buong katawan nang malaman mong iba ang plano ng Diyos sa iyo. Minsan, hindi mo lang naiintindihan na sa tuwing magmamadali ka patungo sa paaralan, kitang-kita mo ang mga taong parang walang tinapasan habang ikaw ay nakabitin sa iyong leeg ang puot at sakit na iyong nararanasan, na parang kung may sigaw mo na sa mundo na, Lord, how loud did I have to scream to silence this pain? How many tears did I have to cry to stop this suffering? Sabay taas ng iyong noo na, Lord, bakit ko ba nararanasan lahat ng to? Mabait akong tao, palagi akong pumupunta sa simbahan, wala naman akong nagawang kasalanan. Why you allow evil to give my mother this serious disease? Why you allow me to suffer this pain? Why you allow us to have these difficult problems? And this sometimes can make us realize that the foolishness of trusting something you can see. But be still, and know that God has a better plan for you and me. Trust in the Lord with all thy heart, and lean not into your own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Alam nyo, may kakilala ako noon pa. Sabi niya, alam ko ang ganyang pakiramdam. Alam ko ang ganyang pakiramdam bago mo pa malasap ang hangin ng mundo na sa isip na kita. Alam ko kung sino at ano ang dapat sa'yo ang magdala bago mo pa imulat ang iyong mga mata, kitang-kita ko na. Kitang-kita ko na para sa akin, yan ang dapat sa'yo. Sinabi niya, nandito ka hindi dahil sa kailangan ka ng mundo. Ginawa kita hindi dahil sa kailangan kita. Ginawa kita kasi nandito ka. Ginawa kita kasi mahal kita. Bago ka pa mahalin ng iba, mahal na kita. Bago ka pa nila mahalin, mahal na kita. Sana malaman mo, alam mo ba? Alam ko rin ang pakiramdam na may tinapasan. I take up my cross, may itas ka lang sa kamatayang walang hanggan. Nararamdaman ko kung gaano kasakit mabuhay sa mundo, mainigtas ka lang. Alam mo ba, anak ko, ang pagmamahal kong to ay hindi nabibilang sindami ng patak ng ulan.
na sa tuwing nagmamadali ka patungo sa paralan ay hindi ko mapigilan ang sarili kong ikaw ay bulungan. Lagi kang palalahanan na anak, lumingon ka sa kaliwa at kanan upang makakarating ka sa iyong paroroonan. Sana malaman mo, alam mo ba? Di mo lang alam. Bagkus naranasan mo na rin ang mga salitang umasa at pangakuan. Mga pangakong kagaya ng kamay ko na ipinako na lang. Umaasa ako tulad mo. Umaasa ako na sana hindi ka lang nakakaalala kapag maalat, matabang, mapait ang timpla ng buhay mo. Umaasa ako na sana mauunawaan mo na pwede kang iwan ng lahat ng tao maging sa sarili mong anino. Ngunit hindi ako. Umaasa ako na kahit hindi man ako ang larawan dyan sa pitaka mo, at least man lang magkaroon ako ng konting imahe dyan sa puso. Alam mo ba? Alam ko rin ang ganyang pakiramdam. Binigay mo na lahat, huwag lang siyang masaktan. Lahat na lang ang bigat, ikaw nang nagpasan. Inako mo lahat ng kasalanan, huwag lang siyang magdamdam. Sa bandang huli, nakakalimot siya. At pipilitin niya pa rin, ikaw ay lisanin at iwanan. Ngunit hindi ako. Pasensya na. Hindi ko gustong paniwalain ka sa luho at pantasya. Ang nais ko, imulat ka na ang buhay kasama ako ay hindi puro tuwa at saya. Darating sa punto, nasasaktan kita, papagurin kita, wawasakin kita, na may sigaw mo na sa mundo, na tama na, ayaw ko na. Ngunit ginawa ko naman lahat ng yun upang maihanda ka. Sa mundong puno ng puot at sakit, gusto ko nandito ka. Kasama kita. Lay not into your own understanding and know that if anyone wishes to come after me, he needs to deny himself, take up his cross and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will find it. I need you to trust me. I need you to have some kind of faith in me. I need you to have the faith of the blind men, of fix their blind eyes on an invisible God. And when you feel that your cross is too heavy for you to bear, remember Job. Strip off everything that was true to him. His family, his wealth, his health came from a man with everything to a man with nothing. And he told me that, daughter, my daughter, tell your story to uplift others. Do not be afraid. My grace is sufficient for you. My power is made perfect in your weakness. Boast in your weakness, rejoice in your hardship, persecution, difficulties. For when you are weak, then you are strong. And God told me, whatever you decide to do, if you decide to walk away because of your own realization of the foolishness of trusting something you can see, may you be aware that my love for you is complete and unconditional. May you be aware that none of what you did yesterday, none of what you've said today, none of who you become tomorrow will change that. May you be aware that my son died on the cross, the only life-giving death, so just you could experience my love for you. May you be aware that the entire kingdom, the power, the glory forever and ever means nothing to me if I'm not gaining your heart. And when I hear these words responding my complaints, hindi ko mapigilan ang mga luhang kumakapat. Minsan, sa buhay ng tao, may mga bagay na maitanong mo na, ano bang mali sa plano ko? Bakit iba ang ginawa ng Diyos sa'yo? Minsan, siguro hindi mo lang mapagtanto na may mga bagay na gusto mo, ngunit sadyang may hadlang nito. I would like to say that God's plan is better than your plan. Sometimes, God didn't allow some things to happen in our lives to protect us from harm.
We must trust God's plan because God will never give us the problem if we can solve it. If you experience suffering, difficulties, problems, fear not to call her name because He is always by your side. He will not leave you nor forsake you. He will help you. He will strengthen you and uphold you with His righteous right hand.